Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Delivery! Maria Jose! Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at real talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo, kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 feet taller every day. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizens. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Dr. Hilda Ong, ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong, paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang health and travel at serbisyo publiko kasama ang iyong Agarang Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, ang programa naghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz. At magandang umaga sa ating mga followers po sa Facebook at sa Hilda Ong Agarang Serbisyo Lady YouTube channel. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng pag-ibig. Tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:08 ng umaga. Hatid sa atin ng pag-ibig. Tapat na serbisyo mula sa puso. Pag-usapan natin ngayon, araw na ito, ang pagsang Words That Heal, communicating with children facing serious illnesses na madalas ay hindi nabibigyan ng pansin. Sa gitna ng gamutan at mga medical na proseso, napakalaki ng papel ng ating mga salita sa pagbibigay ng pag-asa, kapanatagan at lakas ng loob sa mga batang may malubhang karamdaman. Para mas lalong natin maunawaan ang kahalagahan ng maayos at mahabaging komunikasyon sa mga batang pasyente at kanilang mga pamilya, makakasama natin si Dr. Nicel Guyena. Siya po ay isang pediatric palliative care specialist na mula po sa National Children's Hospital. Natapos ni Dr. Guyena ang kanyang palliative care training sa India at siya ay may Masters in Health Management mula sa St. Joseph College. Magandang umaga, Dr. Guyena. Hello, good morning po, Dr. Hilda Ong. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin na makabisita po dito sa inyong napakagandang estasyon po. Yes po, Dr. Guyena, kasi itong topic natin ay ito ay karamihan. Tayo ay nagbibigay ng lakas loob o kaya yung parang para hindi malilito, yung lalo na yung mga magulang, na kapag meron na silang mga anak na medyo mabigat ang sakit nila at paano natin sila mag-guide para tanggapin
pero bigyan ng magandang buhay ang bata. So, dapat bang sabihin sa bata ang tungkol sa kanyang kondisyon? Paano ipinaliliwanag sa bata ang kanyang sakit sa paraan maintindihan niya? So far, ang mga bata po ba, pag sinabi po ba na mayroon siya ganun sakit, alam ba nila? Apo. Sagutin ko po muna yung unang katanungan po, Dr. Hilda Ong. Mhm. So, dapat po bang sabihin sa bata ang tungkol sa kanyang kondisyon? Kung para sa pangkalahatan po ng mga bata na pasyente po natin na edad ng 18 years old pababa or yung tinatawag po natin na minors, sila po ay may karapatan, no? Meron pong ethical right na malaman ang tungkol sa kanilang karamdaman o sakit sa pamamagitan ng paggagabay ng kanilang magulang. I-mention ko lang po, Doktora, yung mga batas po, no, na or polisiya na gumagabay po sa atin tungkol sa karapatan ng mga bata. So isa po dyan yung nilagdaan po ng Pilipinas, yung United Nations Convention on the Rights of a Child po, Article 12. Sinasabi po niya na may karapatan ang lahat ng bata na maipabatid ng malaya ang kanilang saloobin sa lahat ng bagay na may kinalaman po sa kanila, lalo na po kung ito ay patungkol sa kanilang kalusugan at kanilang pangangatawan. Sa ilalim din po ng Department of Health, ang National Children's Hospital po at ibang mga ospital sa pamumuno ng DOH ay sumusunod po kami sa tinatawag na Patient's Charter kung saan kailangan po na naipapaliwanag po ng mabuti ang kondisyon po nila at kung ano yung paggagamutan na ginagawa sa kanila sa lahat ng mga bata. Subalit ito po ay kailangan maipaliwanag sa kanila. Depende po sa kanilang level ng pangunawa, level ng edukasyon, at ano po ang kanilang developmental milestones or developmental age sa panahong sila ay nasa ospital po. And then, paano ipaliliwanag po sa bata ang kanyang sakit sa paraang maiintindihan niya. Kagaya po ng sabi ko, kailangan po na i-considera po natin yung developmental age dahil nakasalalay po dito yung level ng kanilang pangunawa. Imbes na ang gawing basihan natin ay yung chronological age, so bali ang pagbabasihan po natin, chronological age plus ano po yung kanyang existing na developmental age. Yun po ay ina-assess ng developmental pediatrician or lahat po ng general pediatrician ay marunong po mag-assess po ng developmental milestones po ng mga bata po. So kung ang edad po ay mas maliit po, kagaya ng mga 5 to 9 years old po, kailangan po ang gagamitin lang po natin ay simpleng pananalita or simpleng paliwanag. Pwede po natin ito gawin sa paraan ng mga drawing o kaya ay parang naglalaro po or yung tinatawag po na play therapy. And then sa mga older age group po, yung 10 to 19 years old or yung mga teenager po natin, mas ini-encourage po natin sa ganitong edad ang malayang talakayan or open discussion kung saan po ang teenager ay lubos na napapaliwanagan tungkol sa kanyang sakit, kasama dun yung kanyang, ano yung pangalan ng sakit niya, ano yung prognosis or patutunguhan ng kanyang sakit, at ano ang mga risks sa paggagamot po. Lagi pong kasama dito sa pakikipag-usap sa mga bata, yung kanilang mga magulang. And then meron din po tayong tinatawag na ASCENT, sa 7 years old pataas po. Ito naman po ay ginagamit natin kadalasan sa mga medical examination, or kung merong mga elective na surgery or operation po, at saka sa mga medical researches po. So, yun po, Doc. Pero Dr. Guyena, Apo. di ba, kung kailan ang tamang panahon para sabihin sa bata tungkol sa kanyang sakit. Pero kapag let's say, ang magulang niya, either yung mommy o daddy niya, sinamahan sa National Children's Hospital. So, pinagawa ninyo yung mga nararapat na mga laboratory test o anumang test. Tapos, ang unang masya-shock, syempre ang magulang. So, syempre ang paano ninyo muna i-explain sa magulang para hindi yung mag-hysterical ba? Kasi syempre ang magulang hindi matanggap na may ganitong sakit ang kanilang anak. And then, after that, and then paano naman, sino magsasabi sa anak niya, ang magulang ba o ang doktor? Apo. So, tama po, Dr. Raong.
kasi sa kultura po natin, no? Ah, Talaga po sa kultura po natin ay sa Asia po, no? Hindi po tayo sanay na kasabay yung bata na kinakausap ng magulang. So sa setup po natin sa Pilipinas, inuuna po natin muna yung magulang po talaga na kausapin. Meron po kaming steps po or mga paraan po sa palliative care para maging maayos po ang pag-uusap. Hindi po yung sa paraan na mabibigla sila. So meron po kaming steps po na sinusundan po. Depende po kung ano po ang aming layon. So kunyari po, kagaya ng sinabi niyo po, Doktora, yung magbibigay po ng diagnosis, no, doon sa pasyente, first time po nila marinig, ang pwede po namin gawin is yung meron po kaming spikes na tinatawag. May mga acronym po, Doktora. So una muna sa spikes, siniset po namin yung lugar. Kailangan po ay nasa isang, kung kaya po ng isang private room, yun po talaga ang dapat. Pero dito po sa mga government po na ospital, mas tinatry po natin kung saang area yung, basta mayroon pong privacy kahit papano po. So either sa isang private room na tahimik or kaya sa isang area na walang masyadong dumadaan po. Apo. So, yun po, siniset up po natin. Then, after po noon na naka-ready na yung lugar po natin, tinatanong po natin yung magulang kung ano yung, may idea na po ba sila tungkol sa kondisyon ng anak nila. Kasi sa panahon po natin ngayon po, no, yung online, social media, so karamihan po talaga ng magulang, meron na po silang idea tungkol sa sakit ng anak nila. So inaalam po namin, meron na po ba kayong idea tungkol sa sakit ng anak nyo? Kasi minsan po, hindi pa naman po guided ng doktor, yung mga nababasa po nila online, ay hindi po lahat makatotohanan. Depende po sa source po na pinanggalingan. Minsan po, sa kapitbahay, napag-usapan nila, medyo kahawig ng nangyari dun sa kapitbahay, pero iba-iba po ng kondisyon. Sabi nga po namin, ang isang pasyente po ay hindi po natin pwedeng ikumpara, lalo na po sa bata, hindi po natin pwedeng ikumpara sa isang pasyente. Kasi iba-iba po sila ng presentasyon, iba-iba rin po sila ng reaksyon sa gamutan. So yun po, Dr. Ong. In short po, may proseso po, hindi lang basta-basta. So inaalam, nagpapakilala po muna kami, and then inaalam po namin kung anong alam nila, anong background nila. And then, saka po kami magpapaliwanag tungkol sa condition po. And then, after that, tatanungin po namin kung naunawaan po nila. Kasi minsan po, sa first time po is kailangan po, kumbaga sinisimplify lang po muna dahil syempre in shock po ang magulang, hindi rin po nila ma-absorb. Opo. So, yun po, nagkakaroon po ng family meeting, hindi lang po isang beses. Pwede pong ini-schedule po ulit namin ng pangalawa or pwede pong pangatlo. So, ang mauuna ninyo kakausapin, yung magulang mo na hindi kasama ang bata. Pwede rin po, tinatanong din po namin, Doc, lalo na kung ang edad po ay teenager. Meron pong magulang na, yung traditional po na magulang po sa atin, hindi pa sila open doon sa pinoprotektahan po nila yung mga anak po nila, no? Bilang magulang, ayaw po natin ng masasaktan sila pag narinig nila yung iniisip po natin na masasaktan sila or pwede silang ma-depress kung marinig po nila kung ano yung condition nila. Pero may mga pag-aaral po, no, lalo na po sa teenager. Actually, mas nakakatulong po sa kanila yung agarang naisasali po sila at na-explain po agad sa kanila. Yung tungkol sa Pero sakit. pinapayuan ba ninyo, Doktora, na Apo. kapag, let's say, kung kasama nila anak nila o doon time nung kinakausap ko o may gagawin kayo doon sa bata na dapat ibigay, pinapayuan ninyo yung magulang na huwag sila iiyak sa harapan ng bata? Hindi naman po, actually po, mas na-appreciate po namin pag naglalabas po sila ng damdamin. Kasi ibig sabihin po, sincere po ang pag-uusap. Kahit kami po, sa palliative po, medyo mababaw din po ang mga luha namin. Apo. Yes. Pero ito ay natural po, natural pong reaksyon. Apo.
Mm. Mahirap po yung hinahandle ninyo, doktora, itong palliative care. Opo, Doc, sa totoo lang po. Pero um, masaya po kami na nakakatulong din po sa mga magulang at pasyente po. Mm. So, paano natutulungan ng palliative care team ang mga batang natatakot o nalulungkot dahil sa kanilang karamdaman? Ako. Para i-explain lang po briefly ang tungkol sa palliative po. Actually, para po sagutin po itong tanong na ito, no, paano namin natutulungan or naiibsan yung kanilang takot o lungkot sa karamdaman nila, babanggitin ko lang po ulit yung isang napakahalagang konsepto na gumagabay po sa amin sa palliative care sa paggagamot sa mga batang may pangmatagalang sakit o yung tinatawag po natin na chronic life-limiting or life-threatening illness. Ito po ay ang konsepto ng total pain or parang kung sa Filipino po ay parang pangkalahatang sakit or kirot po. So ito po ay isang holistic o pangkabuoang prinsipyo po. Mula po sa mula kay Dame Cicely Saunders po, founder po ng Modern Palliative Care. Binanggit ko po ito kasi ito po yung gabay po namin, Doc, para makatulong po sa mga bata. Meron po kaming 4 na ina-address po dun sa total pain. Yung physical na sakit po, yung psychological or emotional pain. Ang pangatlo po ay social or panglipunan na sakit. And then pang-4 po is spiritual or yung existential pain po. So, bali po, ang ginagawa po ng isa po kaming interdisciplinary team po, no? Binubuo po kami hindi lang ng mga doktor, meron po kaming nurses, social worker, at iba pang mga allied medical practitioner po at mga lay members din po, kagaya ng mga pare, madre. So, ina-address po muna namin yung physical pain, pero bago po namin to i-address po, ang una po munang dumadalaw sa pasyente po namin ay ang aming social worker. So, ina-assess po nila ano po yung dynamics ng pamilya. Ano rin po ang kanilang social or cultural background po. Sila po ba ay nakapag-aral? Sila po ba ay working class? Ano po ang pinagdadaanan ng pamilyang ito? Meron ba siyang mga kapatid? Ilan po ang may sakit sa pamilya, nakagaya nung sa pasyente? And then, nagbibigay na rin po ng habang nakikipag-usap po yung social worker namin, nagbibigay na rin po siya ng maiksing counseling or psychosocial support. Ito po ay pagbibigay ng tulong at gabay sa damdamin at pag-iisip po ng bata, ng pasyente, pati na po kung sino po ang kanyang caregiver sa ospital. And then pangalawa po, after po namin mag-usap po ng aming social worker, pupuntahan na po ng team. Kadalasan po kung kaya po ng team namin, magkasabay po kami pumupunta. Pero nagmamultitasking din po kami minsan, kadalasan. So minsan nauuna po yung social worker. Pero as much as possible po, isang team po kami na pumupunta po sa pasyente. And then once na makita na po ng doktor at nurse po ang pasyente, inaalam po namin ano yung aktibong sintomas po ng pasyente. Kasi kadalasan po, mahirap po kadalasan po ang pinanggagalingan ng kanyang takot o lungkot ay dahil po may masakit. So ang focus po namin sa palliative is more on yung physical pain po. Ano po yung kirot na pinagdadaanan po ng pasyente. So kung meron po siyang masakit, kunyari masakit po ang kanyang ulo or masakit po ang kanyang bukol, nagbibigay po kami ng mga medications po para mabawasan po ang kirot. Then after that, i-address na po namin kung ano pa yung ibang needs po ng bata. Kagaya kung siya ay mga 5 to 9 years old, kailangan po mabigyan namin siya ng play therapy. So, inire-refer po namin sa mga ibang mga kapartner po namin na NGO, kagaya po ng KAIF, o kaya nung meron po kaming serbisyong child life din po sa ospital. Kagaya po doon yung pagbibigay ng, hindi lang po binibigyan ng laruan, pero binibigyan po ng oras para makausap po sila. Pero parang naglalaro lang po. So, play therapy po. Yun po ang mga paraang ginagawa. At ibig mo sabihin ba, doktora, itong, let's say, yung binabalikan-balikan ninyo yung pasyente o yung bata, ito po ba ay admitted po ba o nandun sila sa bahay nila? Excuse me.
Ang binabanggit ko po ngayon, Doc, ay usually kung admitted po sila. Admitted Pero, sila. kino-continue naman, naipapatuloy naman po ito, Doc, yung ibang serbisyo. Meron pong beses na may mga online po na counseling mula po sa kapartner namin na Kite po. And then kami rin po, meron din po kaming paraan para maipaabot din po sa kanila yung pakikiramay. Marami pong paraan. Meron din po kaming home care visit po. Tapos, yun po, dinadala rin po namin ito, yung pwede po namin i-apply kung sila po ay nasa bahay na. Malaking bagay po yung doktora na yung binabalikan ninyo doon sa room ang bata. Alam mo, hindi lang ito para sa bata lang pati doon sa bantay Either yung mami niya o yung papa niya. Yung lagi yung binabalik-balikan. Tapos syempre, nagbibigay din ng updates doon sa kung sino kasama ng bata sa kwarto. Parang yung, parang syempre, mabigyan pa ng pag-asa o yung malesen yung lungkot ng takot. Yes po, doktora. Apo. Ano naman po ang kahalagahan Yes po, ng Doc. emotional at psychological support sa paggaling o pagharap ng sakit ng mga bata? Napakalaking ambag po, Doc, actually. Nung ako po ay napunta sa palliative care, doon ko po nakita kung ano po ang kahalagahan po ng pag-a-address ng psychological or emotional needs po ng mga bata. Kasi pag tinanong mo po ang mga bata na nasa pasyente, actually po ang gusto nila ay gusto nilang umuwi, gusto nilang mag-aral. Apo, namimiss nila yung mga kaibigan nila, ang pamilya nila, mga kapatid nila. Apo. So, yung aspeto po na yun ay dun po kami nakatutok po. Paano pa palakasin at paano maibsan po yung pinagdadaanan po nila. So, kasama rin po dun like yung pakikinig po sa kanila, yung mga social workers po namin madalas po ang nakatutok po sa pakikinig po sa mga bata. Lahat naman po kami nakikipag-usap sa team, pero mas maitutok po yung aming social worker since mas expert din po sila sa field na ito po. So, ang social worker pala, ang akala ko nung una, pag sinabi mo social worker, sila yung nag-access yung financial yung nila, yung financial capability nung pamilya. O kaya yung mga hihingi ng mga medical assistance since ang National Children's Hospital ay DOH Hospital na mas walang problema pagdating sa bayaran kung talagang walang silang pera. So, ang social worker pala ng National Children's Hospital ay sila din pala talagang nakikipag-usap din sa mga magulang, sa mga bata, lalo na dito, na need ng mga palliative care. Opo, yes, Doc. Opo, akala po natin sa una nga po more of coordination po sila at yung sa financial support. Opo. Parte din po yan ng kanilang parang job description po. Pero lahat po ng medical social worker po ay trained po sila on psychosocial, on counseling. And lalo na po yung nasa palliative po namin ng mga katuwang po namin na social worker, mas may mga training po sila na pinagdadaanan, mga conferences, mga conventions, and further trainings po para mas mahasa po sila sa ganitong aspeto po ng pagbibigay tugon sa psychosocial na pangangailangan po. Ano ang simple payo ninyo sa mga magulang na hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap tungkol sa sakit ng kanilang anak? Opo. Marami pong pwedeng technique po na gamitin po kung sila ay hindi mahirap po talaga mag-open up po, no, makipag-usap po sa anak pag ito ay tungkol sa karamdaman. Lalo na po kung ang anak po natin ay teenager na po. Lahat po actually mahirap,
mahirap din yung bata, pero mas mahirap po yung teenager dahil sila ay nakakaunawa na po. So meron pong iba-ibang technique po tayo na depende po sa edad ng bata para matulungan po natin yung ating mga magulang na mas masanay sila or matuto sila makipag-usap sa mga anak nila kahit po may sakit. So sa edad po na 3 to 5 years old, ang pag-iisip po ng mga bata dito ay more of magical pa po. So magical thinking, iniisip nila kung merong may karamdaman sa pamilya o kaya merong namatay na lolo o lola, iniisip nila na pwedeng bumalik pa si lolo or si lola. So hindi po nila mag-grasp yung concept po na parang permanente po ito. So kailangan lang po pag ganitong edad ay maging honest lang daw po, maging honest po at maging konkreto ang salita. Iwasan po yung kagaya po nung kanina na nagpahinga lang si lola, babalik din siya. Yung mga euphemism po na tinatawag. And then, ang pwede po natin gamitin din sa kanila ay yung play therapy po ulit. So para maglalaro lang po, pwede may drawing, pwede rin po yung mga libro po. Meron po isang magandang libro at meron din po siyang adaptation sa YouTube. Yung pamagat po ay The Rabbit Listened. Actually po, ang pinapakita doon sa kwento na yun ay kailangan lang po natin silang iparamdam po sa kanila yung ating presence. Like, tatabihan lang po muna natin yung bata, anong ginagawa mo, and then, para mag-open po yung bata. So, yung presence lang po natin, parang makikipaglaro lang, or magdodrawing, magko-color. Kasi through yung play or yung mga arts po, arts and crafts, pwede po nilang mailabas, kunyari yung galit nila, nagagalit din pala sila, bakit ako may sakit, or naiiyak sila. Makikita po natin yun doon pwede po sa mga idodrawing po nila. And then kung nag-aaral naman po ang bata, mga 6 to 11 years old, marunong na sila, may pananaw na po sila. So kailangan din po specific na yung impormasyon. Wag po matatakot na banggitin yung tungkol sa salitang cancer. Kasi sa panahon po ngayon, mula sa 10 years old pataas po, or actually mas younger na po ngayon, lahat po ay nag-google, lahat ay gumagamit ng social media. So pwede po silang makabasa doon at pwedeng iba ang kanilang interpretasyon po. And then sa teenagers po, mga 12 to 18 years old, so mas nagiging higher, nakakaunawa po sila ng husto. At pag hindi po nila naiintindihan, pwedeng ang stress nila ay pwedeng mas lalo silang hindi nagpa-participate or parang depressed po sila. Pwedeng hindi sila iinom ng gamot, hindi sila susunod sa mga sinasabi ng doktor or ng magulang po nila. So lahat po yan nakita na po namin sa mga naging pasyente po namin itong mga ilang taon po na nasa palliative na rin po ako. So kailangan po natin papakinggan po muna and i-validate po yung pakiramdam po nila, yung feelings nila. Meron pa po kaming guide para sa, nasa English nga lang po ito, Doc. Yung tinatawag na 6 C's, so letter C po. So pwede po natin ito itanong sa kanila. Number 1, what is it called? So called, ano ang tawag sa sakit na ito? Number 2, can I catch it? Maaari ko ba itong makuha, mamana? Nakakahawa ba ito? So ang cancer ba ay nakakahawa? May mga ganun po yung tanong na ito. Number 3 po, did I cause it? Ako ba ang naging dahilan? Naging bad ba ako? Meron ba akong ginawang masama? Dahil ba hindi ako sumunod kay mami, kay nanay, kay tatay? And then number 5, who will take care of me? So gusto nilang malaman po, magkaroon ng assurance na nandyan ang magulang nila, meron silang mga doktor, meron silang mga kaibigan na hindi sila iiwan kahit nasa ganitong kondisyon po sila. And number 6 po, how can I connect? So connect, paano po magkaroon ng connection to people that I care about, sa mga taong ako ay malapit. So kailangan, gusto po nila continuous pa rin po, Doc, yung
kung ano yung kanilang buhay dati. So, minsan po yung teenagers na lang may period po na ayaw muna nilang makihalubilo sa mga tao. Parang tahimik muna sila. Pero after nila na nakapag-cope up ng bahagya po sa sakit nila, ay hahanapin din po nila, mamimiss din po nila yung dating environment po nila. So malaking bagay po yung suportado po sila ng mga kaibigan, pamilya at pamilya po. And then last po is yung 3Ws po. Napakahalaga po nito. So 3Ws po, sa English din po ito. Ang unang W ay wonder. So ano ang kanyang iniisip or meron ba siyang pinagtataka tungkol sa sakit niya? So kailangan po linawin po natin ang pagkaunawa ng bata tungkol sa kanyang karamdaman o di kaya ay kahit anong bagay na kanyang iniisip bunga ng kanyang sakit po. So halimbawa po dyan, ano na tinatanong ng mga bata na hindi po natin alam na naiisip po pala nila ay ano ang ibig sabihin ng cancer? And then itanong din po natin ano ang inyong naiisip or kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta? Ano ang masakit sa iyo ngayon? Nakakatulog ka ba? May gana ka bang kumain? Mga simpleng tanong lang po, pero malaking halaga po, bagay po sa kanila. Pangalawa po doon sa 3Ws, yung una po ay yung wonder or pagtataka or pag-iisip. Pangalawa po ay worries, ano ang inaalala po nila. So, hayaan po natin ang bata na sabihin ang kanilang nararamdaman, ano yung inaalala po nila sa kanilang sakit. Pero iwasan po natin ang paghuhusga o pag-iwas sa mga maselang topic o concern. Kasi dahil po pinoprotektahan po ng magulang ang mga anak nila, minsan po hindi po natin kayang, tayo po actually po ang hindi natin kayang bigkasin yung sakit nila. Pero yun po, pag nabanggit po natin yun, ay nakakaunawa pala sila. Salitang cancer o salitang kamatayan. Opo, halimbawa po, pwede natin silang tanungin or ng mga magulang, ano ang iyong mga inaalala sa iyong karamdaman? Kung naiisip mo ba yung mga kaibigan mo, yung kapatid mo, yung sa school, opo. And then magugulat po tayo, ito po talaga ang kanilang iniisip. Yung dati po nilang environment, yung kanilang school. So minsan po, meron po kami dati nung pandemic po, yung online schooling po, may mga volunteer teachers po kami na nagbibigay po ng free na service po doon sa ibang mga patients po natin. May mangilan-ngilan po na nakapag-online school. And then last po is yung wishes. Ito po lagi po namin to tinatanong. Favorite po namin to na question. Ano ang iyong wish or ano ang iyong hangarin? Pag tinanong po natin ito, ay binibigyan natin ng encouragement ang bata na magsalita tungkol sa kanyang mga hangarin kahit na may sakit siya, ano gusto mo paglaki mo or ano yung paborito mong subject. Minsan kailangan din po natin yung kagaya po yung binanggit ko po yung sa libro kanina, kailangan lang po ng katahimikan, yung tatabihan lang po natin sila or any touch po or gesture po, pwede po nating maging oportunidad po yon para mag-open up at magsalita yung mga bata po nating pasyente or mga anak po natin na may sakit. At pag nakipag-usap po yung mga magulang sa anak nila, huwag pong mapipressure na bawat tanong ng anak nila ay sasagutin po nila. Kunyari, bakit ako may sakit? Nanay, meron po ba akong kasalanan na ginawa or bad po ba ako? Hindi po natin kailangan na sagutin lahat ng tanong po ng anak natin. Pwede raw po ito natin pag-isipan ng sabay, kaya mag-alala ng sabay at maghangad ng mga bagay or kasagutan na posible at yung mga hindi rin posibleng mangyari. Ayaw rin po natin ng yung parang magpa-promise din po tayo na hindi naman din po totoo. So pwede pong silence lang po and affirmation ng kanila pong nararamdaman ng mga tanong po nila. So dapat doktora, dapat let's say yung let's say kung ayaw mag-take ng gamot o ayaw bumalik sa ospital, dapat hindi pinapagalitan o tinatakot ang kanilang anak.
Ay, yes po, Doc. Opo. Kadalasan po sa kultura po natin, ah, ganyan po, tinatakot po ng mga nakakatanda kadalasan. Oh, Mm. mag-behave ka na. Andiyan na si doktora, may dalang, or andiyan na a nurse, may Oo. dalang pangtuso or injection. So, Oo. hindi po, apo. Pero doktora, marami po bang mga magulang ang humihiling sa inyo, sa mga doktor na huwag sabihin sa kanilang anak ang tunay na kondisyon o prognosis? Paano niyo hinaharap ang ganitong sitwasyon nang hindi nalalabag ang karapatan ng bata at kasabay naman nirerespeto ninyo ang kagustuhan ng pamilya na ayaw paalam sa anak nila? Opo, Doc. Medyo mahirap po talaga ang ganyan pong senaryo po. Kasi lalo na po sa bansa natin, sa kultura po natin, kailangan pong irespeto din po. Actually, parehas po natin kailangan irespeto ang pasyente at ang pamilya. Mm. Pero pag nagsabi po sa amin ang magulang na wag niyo munang sasabihin, nirerespeto po namin yun. Kailangan sundin po namin ang magulang. Pero ang nangyayari din po, Doc, sa habang binabalikan po namin ang pasyente, habang kinakausap siya ng aming social worker, ng aming nurse, nagkakaroon po ng realisasyon mismo ang mga magulang. At minsan nakukuha na rin po namin sa bata, sa pasyente, alam na po nila. Alam po nila ang sakit nila. Opo. Posibleng nasa denial stage pa po ang mga magulang at ito ay talaga naman pong pagdadaanan po ng kahit sino po na magulang or pasyente na may malubha at chronic at pangmatagalang karamdaman po to. Actually, doktora, hindi lang naman sa bata ka magsisinungaling eh. Kahit sa adult eh. Let's say, kunwari, na-diagnose sa atin, lumabas ang kanyang biopsy report. Na kunwari, yun ay nasa stage 3. Which is yan ang ginawa ko rin nung buhay pa yung father ko. Stage 3. Pero sinabi ko stage 1 lang. Stage 1 to 2. Para mabigyan pa rin ba siya ng pag-asa. Kasi mga tao ngayon, pag narinig nila stage 3, sabi, ay, mamamatay na ako. So, parang, which is, ako, ginagawa ko yung before. Kasi pagka sinabi mo yung totoo, parang madidepress yun, ayaw na lumaban. Pero sa bata, pagdating sa bata naman, alam po ba nila ang mga staging na gaano ba kalala ng kanilang sakit? Mas naunawaan ba nila yun o paano ninyo natutukoy na yung isang bata ay naunawaan na niya ang kanyang kondisyon, lalo-lalo na yung iba't ibang antas ng kanyang emotional development, o paano nyo nalalaman na tanggap na ng bata? Kasi syempre nasa bata muna, di ba? Bago yung magulang. Kasi kung nagko-cooperate ang bata, mas walang problema sa magulang nila. Apo, Doc. Medyo mahirap po itong bagay na ito po. Pero, hinihintay lang po namin yung kami po ay kumbaga nakasuporta lang po kami sa pasyente, sa pamilya nila. Pero may mga counseling pong ginagawa at patuloy po namin ina-address ang mga sintomas nila. Pag nagpo-progreso na po ang sakit po nila, alam po ito ng pasyente po kumbaga alam ng may katawan kung ano yung pinagdadaanan ng katawan niya. So alam din niya po alam niya na may nag-iiba sa kanyang katawan. Alam niya na may hindi na siya kayang gawin. Apo. So, may mga pag-aaral po kasi, doktora, may mga base sa mga journals, although ito po ay hindi sa ating bansa, more of sa mga developed na country na ito. Doon po sinasabi po nila na mas na-appreciate po ng magulang kapag napaliwanagan ang mga anak nila. Dahil
parang nagkakaroon po sila ng acceptance. Unti-unti po, hindi naman po agad-agad. Meron pong stages po may tinatawag na anticipatory grief po, no? Yung nakakaramdam sila ng sobrang lungkot, ng sobrang parang wala ng pag-asa. Ito po ay natural. At itong anticipatory grief na ito ay hindi siya linear or hindi po siya tuloy-tuloy na ngayon ay sobrang laki ng aking lungkot, bukas mababawasan ito habang tumatagal. Hindi po, para po siyang roller coaster po na pwede ngayong umaga dahil walang nararamdaman na kirot or okay ang kanyang function, mas less po ang kanyang grief. So, depende rin po yun sa coping mechanism ng bata, ng pamilya, plus yung karagdagang suporta po na binibigay po namin sa pasyente po. Kasi so far po, dito pa lang naman po sa ospital po natin, sa National Children's Hospital, ang merong interdisciplinary team po ng palliative care team. Meron din pong meron po pero more of sa adult po ang meron na team po ng palliative care team. Pero sa bata po, ay dito pa lang po sa NCH po yung talagang isang team po ng palliative care. So lahat po kami merong role na ginagawa at ginagampanan upang matulungan ang bawat pasyente po namin. Hindi po sa lahat ng beses po ay nagagawa po namin na lahat po ng 100% ng pasyente. Pero sinusubukan po namin na ma-improve po ang aming serbisyo. At yun po ang aming pangarap or goal na mabigyan namin ng 100%, 90% pataas na serbisyo ang mga pasyente na naire-refer po sa amin para po mabigyan sila ng kahit sa maiksing panahon ng kalidad ng buhay po nila. Ano po kadalasan ang karaniwang pagkakabalik ng magulang o kamag-anak nila kapag sila ay nasa ospital o kaharap ng bata? Sa pakikipag-usap po ba, Doc? Oo, kumbaga yung karaniwan ng pakikipag-usap sa bata o pakikialam sa kung dapat pa sabihin niyo ay ito dapat ibigay na, tapos ang magulang ay kumukontra na dahil Yes, siyempre parang desperado na o nakikita nila na parang hirap na hirap ng anak nila. Parang kumbaga ano yung nakikita po ninyo na minsan na nagkakamali yung magulang sa pagdedesisyon? Apo. Ang isang konsepto po na common po na nakikita po namin sa palliative at nakikita po namin sa mga ibang magulang, yung tinatawag po na collusion. Opo. Yun po, yung ayaw nilang ipaalam, ayaw nilang ipabatid sa anak nila. Meron po kaming ganyan pinagdaanan din po before na teenager po ang pasyente. So yun po, pinoprotektahan po ng magulang na hindi nga po siya, ang pakiramdam po natin pag nalaman niya ay manghihina siya physically, emotionally, madedepress siya. So ang tawag po doon actually ay collusion. Dahil kagaya po ng pag-describe ko po kanina, no, yung teenager po, mas makakatulong po sa kanila kung ma-express po nila ang nararamdaman nila. Ma-express po nila ang nararamdaman nila tungkol sa sarili nila kung alam po nila, kung meron silang impormasyon. At ang magiging kamalian doon ay imbis na sa tamang tao po sila, sa mga doktor po na nasa ospital na nagagabay po sa kanila, ang nagiging solusyon nila dahil hindi sila kinakausap tungkol doon. Naghihintay din po kasi sila, Doc, nakausapin sila, ang mga teenagers po natin. Ayun, tumitingin po sila sa social media, sa mga Google, sa mga kaibigan po nila na hindi naman po expert sa, ang dapat po talaga makausap nila ay yung doktor na nagmamanage, yung gumagabay po sa kanila. Isa po yun. And collusion at yung
Hindi natin pinapakinggan yung mga bata dahil nga pinoprotektahan. Isa pa, Dok, yung sa mga malubha ng karamdaman na ang tawag natin ay refractory na ang mga sintomas. Talagang nasa dulo na po sila ng trajectory na tinatawag po natin ng sakit po nila. Minsan po, pag tinanong po namin yung mga bata ng wishes nila, ang gusto po nila, Dok, ay umuwi. Opo. Marami po tayong pasyente. Although ang iba hindi naman natin pa pwedeng. Pero sa ganung trajectory po kasi ng sakit, yun po ay ang tinatawag natin nasa palliative na po talaga ang focus. Ang palliative po kasi, Doc, present na kami once na ma-diagnose po agad ang bata. Yun po ang ideal. Opo. Haba siya po ay nagpo-progreso ang kanyang sakit, ang mga sintomas. Kunyari, nagkaroon po siya ng relapse, nagkaroon ng remission or gumaling siya, pero bumalik yung sakit. Opo, lumalaki po ang role po namin sa pag-address doon sa dumadami ring sintomas. At kailangan namin ibigay din yung lahat ng serbisyo po ng palliative. So, yun po ang isa kong nakikita po, Doc, na naaalala sa ngayon. Yung pagdating po dun sa pakikinig sa wishes ng mga bata, minsan po. Marami na rin po kaming na-encounter po na ang magulang ay very, naunawaan po nila ang konsepto ng palliative care. May iba po sa kanila na talagang nagpapaalam po sila sa doktor nila. Kunyari po ito ay cancer sa dugo. No, marami po kaming ginagawang mga family conferences. Kasama po yung kanilang main primary physician or main na doctor, which is yung mga hematologist po, yung espesyalista sa dugo. So magkakasama po kami nagkikipag-usap sa pamilya. And once po na nag-decision po ang magulang na iuwi po namin na lang, Dok, ang pasyente namin, ito po ay sinusuportahan po ng lahat ng doktor. Pinapaunawa lang po kung ano rin po ang mga pwedeng risk po. Meron po kami na napauwi namin, yung pinakamalayo po ay nakauwi po siya ng Mindoro. Naisakay po siya ng Roro. Yun po, nakauwi po yung bata. Nagkaroon po siya doon. Mga ilang araw po siya na nagstay sa bahay. Then after a few days po, yun po, siya ay nagpahinga na po na namatay po siya after a few days po. Pero kumbaga masaya po siya na natupad po ang kanyang wish po, pati po ang mga parents po. Pero So, iba-iba po. Doktora, Apo. ano ang magiging mensahe po ninyo sa mga nanonood? Siyempre, mga nakikinig sa radyo ngayon, Apo, Dok. na kapag meron sila na-encounter na ganun kalaking problema o sabihin natin na may mga sintomas and then dinala nila sa ospital and then may ganung klaseng resulta na lumabas, ano yung mapapayo ninyo sa mga magulang? Paano nila alagaan ang anak nila na talagang tanggap nila at na parang paano nila yung pang-araw-araw na pamumuhay nila? Kasi for sure, mag-iiba yan eh. Apo, Dok. Ang pinaka-importante lang po, Dok, ay sumangguni agad sila sa pinakamalapit na ospital sa kanila and then dalahin po yung anak nila. Kasi once na makausap po sila ng doktor nila, magiging malinaw po ang lahat kung ano yung kondisyon ng anak nila. Kasi po ang nahihirapan po kami pag late na po, yung marami na siyang sintomas, o kaya hindi po nasimulan ang gamutan, kunyari chemotherapy. Ang cancer po ay kailangang agarang ma-diagnose po at masimulan din po ang karampatang pagagamot po, which is yung pwedeng chemotherapy po. Minsan po kailangan may kasamang surgery po or operasyon. At ito po ay pinagmimitingan po ng mga iba-ibang espesyalista once na na-admit po sila sa ospital. So kung maaga po nilang nadala, magiging maayos din po ang serbisyo na maibibigay sa kanila. Pwede pong step by step po. At marami naman po tayong pasyente po no, na may mangilan-ngilan na rin po ang nakakatapos ng chemotherapy nila. Nagkakaroon po sila ng remission.
Lahat naman po ngayon, salamat po sa ating gobyerno, sa Department of Health, at sa pamunuan din po ng aming ospital, ay lahat po talaga, meron tayong tinatawag na no balance billing, meron din po tayong mga PhilHealth packages, kasi po unang-una financial po na aspeto ang talagang iniisip po natin. Lahat naman po tayo, mapamahirap, mapamayaman po. Financial po talaga ang isang kinukonsidera po natin. Pero wag po silang matatakot, dalahin po nila ang mga anak nila sa pinakamalapit na hospital, lalo na po sa mga DOH hospital po. Dahil po, tinatry po natin maibigay po lahat ng suporta sa kanila. Opo, hindi lang sa financial, kundi lahat po ng mga pwede nating i-provide na serbisyo. Opo. Maraming salamat po, Dr. Goyina, na talagang itong topic na to ay talagang itong pinakamahirap na pag-usapan. Pero need talaga ng mga magulang kapag meron sila ganitong klaseng problema ng kanilang anak. Kaya ngayon po ay ang muli natin napatunayan na hindi lamang gamot, operasyon o makabagong teknolohiya ang nakakatulong sa pagkaling ng isang bata. Minsan ang isang salitang puno ng pag-asa, isang tapat na paliwanag, isang yakap at isang pusong handang makinig ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok. Bilang mga magulang, kapamilya, tagapag-alaga at healthcare professionals, tandaan natin na ang ating mga salita ay may kapangyarihan magbigay ng kapanagan o magdulot ng pangamba. Kaya piliin natin magsalita ng may malasakit, katapatan at pagmamahal sapagkat ang bawat bata ay karapat-dapat maramdaman na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Hanggat ang inyong agarang servisyo lady na ang ating mga napag-usapan ay magsisilbing gabay upang mas mapalalim pa ang ating pag-unawa at pag-aaruga sa mga batang may malubhang karamdaman. Huwag nating kalimutan ang pinakamabisang lunas ay nagsisimula sa isang pusong marunong umanawa at sa salitang tunay na nagpapagaling. Kaya tayo po ay magpapaalam na po. Ako muli po si Dr. Hilda dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Magkita-kita po muli po tayo bukas. Bukas ng umaga, alas 9 ng umaga. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch